Naranasan mo na bang huminto sandali at tanungin ang sarili mo, gaano karami sa pagod mo ang nagmumula sa pilit mong pagkontrol sa lahat? Hindi lang to tungkol sa trabaho, bayarin o araw-araw na gawain. Mas tahimik, mas malalim. Yung kontrol sa loob mo. Yung halos masakal ka na sa pangangailangan na maging sigurado ang lahat. Yung alam mo kung anong mangyayari bukas, kung sino ka talaga, kung ano ang gusto mo, at kung saan ka papunta. Lumaki tayo sa mundong tinuruan tayong maghanap ng malinaw na sagot. Parang ang buhay, isang problema na kailangang masagutan. Pero ito yung totoo. Yung klase ng katotohanang madalas nating iniiwasan. Yung sobrang kapit mo sa pagiging sigurado. Yung pa yung dahilan kung bakit di ka matahimik. Baka pagod ka na. Pagod na pagod sa kakaisip ng mga bagay na hindi naman talaga mahuhulaan. Sa paggawa ng plano na konting galaw lang ng tadhana, sira agad. Baka nandun ka sa pagitan ng pag-aalala kung saan bawat hindi sigurado ay parang banta at yung hindi mo alam ay parang kalaban na kailangan mong talunin. Pero paano kung mali yung laban mo? Paano kung ang problema hindi yung kawalan ng kasiguraduhan, kundi yung ayaw mong tanggapin na nandyan talaga siya? Noong ika-16 na siglo, may isang French thinker, si Michel de Montaigne, na nauna nang nakaintindi nito. Habang ang mundo niya ay abala sa paghahanap ng ganap na katotohanan, mga sistemang sarado, mga doktrinang walang butas, iba ang ginawa niya. Tumingin siya sa loob niya. Pinagmasdan niya ang sarili niyang isip, ang takot, ang kalituhan, mga pagtatalo sa sarili niya. At isinulat niya lahat. Walang tinatago, walang pagpapanggap. Hindi bilang isang taong may sagot, kundi bilang isang taong natutong mabuhay kahit maraming tanong. At baka yun din ang kailangan mo ngayon. Hindi bagong sagot, hindi perpektong plano, kundi bagong relasyon sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Sa video na to, gusto kitang yayain sa ibang landas. Mas magaan, pero mas matapang. Gamit ang karunungan ni Montaigne, makikita mo na kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa hindi alam, may nag-iiba. Unti-unting luluwag ang dibdib mo. Hihina ang ingay ng bigat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, parang gagaan ang mundo. Pero mag-ingat ka. Ang gaan na yon, hindi galing sa labas. Hindi nagbago ang mundo. Ikaw ang nagbago. At nagsisimula yon na yon sa simpleng desisyon na bumitaw. Bitawan ang ilusyon na kaya mong kontrolin ang lahat at sumama ka sa akin. Hindi papunta sa mga sagot, kundi sa ibang paraan ng pag-intindi sa mundong to. Handa ka na ba? Kasi ang paglalakbay na to, hindi tulad ng itinuro sa iyo. Nagsisimula lang sa isang simpleng linya. Hindi ko alam. At sa wakas, gumagaan kapag tinanggap mo yon. Si Montaigne, hindi siya yung typical na pilosopo. Hindi siya umakyat sa mga entablado. Hindi siya nagtayo ng mga komplikadong sistema. At hindi niya pinilit ikahon ng mundo sa mahigpit na lohika. Sumulat siya mula sa sarili niyang karanasan. Isipin mo siya, nakaupo sa isang tahimik na silid, napapaligiran ng mga libro.
walang ingay, kundi ang sarili niyang isip. At doon, pinili niyang pag-aralan ang pinaka-hindi sigurado, pinaka-misteryoso sa lahat, ang sarili niya. Ang mga isinulat niya, hindi leksyon na ipinipilit, mas parang salamin. Hindi para kumbinsihin ka, kundi para anyayahan ka. Mag-isip, magtanong, magduda, at tumingin sa loob kahit hindi komportable. O mas totoo, kahit may kasamang takot. Habang ang ibang palaisip ay naghahanap ng buong katotohanan, si Montaigne, kabaligtaran ng tinanggap. Ano nga ba talaga ang alam ko? Hindi bilang hamon, kundi bilang simula. Dahil para sa kanya, ang pag-amin na hindi mo alam ay hindi kahinaan. Ito ay kalayaan. Kalayaan mula sa pagpapanggap. Kalayaan mula sa maskarang kailangan mong isuot. Kalayaan mula sa bigat ng pagiging laging tama. Sa mundo ngayon, parang bawal yan. Parang kailangan may opinyon ka sa lahat. Kailangan may matibay kang paninindigan sa bawat usapan. Mga kasiguraduhang matatalim, parang kutsilyo. Pero ang iniaalok ni Montaigne, hindi talim, kundi lawak. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang maging tama para maging tao. Para sa kanya, ang kahinaan mo, ang pagdududa mo, ang pagbabago-bago mo, hindi mga mali na kailangang ayusin. Parte sila ng pagiging tao. At baka ito yung kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang kumapit sa peking kasiguraduhan para magkaroon ng halaga. Hindi mo kailangang alam ang lahat para makausad. At hindi mo kailangang maging buo agad para maging sapat. Si Montaigne, pinayagan niya ang sarili niyang magbago. Minsan, kinukontra niya ang sarili niya. Inaamin niya. Yung pinaniwalaan niya kahapon, posibleng hindi na totoo ngayon. Kasi naintindihan niya, ang isip ng tao, gumagalaw, nagbabago, umaangkop, humuhubog. At imbes na labanan yon, tinanggap niya. May kabaitan, may konting biro, at may pagkamangha. Alam niya, ang buhay hindi tungkol sa pagkontrol sa mundo gamit ang mahigpit na paniniwala, kundi ang paglalakbay nito ay nangangailangan ng bukas na isipan at marunong makinig ang puso. Kaya mahalaga si Montaigne na yon. Sa mundong puro sigaw, siya marahang nagsasalita. Sa panahong punong-puno ng mga paniniwala, itinuturo niya ang gaan ng pagdududa. At kung pakiramdam mo, naliligaw ka, na parang pinipilit mong maging isang taong laging sigurado, laging matatag, hindi nagbabago. Baka hindi direksyon ang kulang mo, kundi kalayaan. Kalayaang magbago. Kalayaang hindi malaman ng lahat. Kalayaang maging ikaw kahit hindi ka pa buo. Pero hindi lang tayo inaanyayahan ni Montaigne na magduda. May babala rin siya. Dahil habang mas pilit nating kinokontrol ang buhay, lalo tayong nasasakal. At doon nagsisimula ang tahimik na pagdurusa. Yung pagod na hindi mo maipaliwanag, na galing sa desperadong pagtatangka na kontrolin ang hindi naman talaga makokontrol. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo.
Sinusubukan mong kontrolin ang lahat, hindi ba? Ang bukas, ang magiging reaksyon ng ibang tao, ang direksyon ng trabaho mo, ang katawan mo, pati sarili mong emosyon. Kahit yung mga bagay na hindi naman talaga nakasalalay sa'yo. At napapansin mo ba, habang mas hinihigpitan mo ang pagkontrol mo sa buhay, lalo itong dumudulas. Parang tubig sa kamay. Habang mas pinipilit mong hawakan, lalo itong umaagos palayo. At may kapalit yan, hindi maliit na kapalit. Yung ganitong klase ng pagkontrol, hindi lang nakakapagod, nakakalason. Ginagawa ka nitong bihag ng mga inaasahan mong hindi naman totoo. Nagiging bantay ka ng bawat posibleng mali. Laging nakaabang, laging handa. At may pangalan yan, pagkabalisa. Sa pinakapayak na anyo nito, ang pagkabalisa ay takot sa hindi mahulaan. Isang matinding pagnanais ng kasiguruhan sa mundong hindi naman nagbibigay nito. Kaya maraming tao ang nabubuhay ng ganito. Laging alerto, laging may iniisip na susunod na hakbang, laging sinusubukang hulaan ang bawat liko ng daan. Parang may paniniwala na kung mahuhulaan mo ang lahat, may iwasan mo ang sakit. Pero hindi ganon gumagana ang buhay. May nakita si Montaigne na kinumpirma lang ng modernong psikolohiya paglipas ng panahon. Ang buhay na laging nakatutok sa paghula ng inaharap ay buhay na nakikipaglaban sa kanyang realidad. At sa laban na yan, ikaw ang nauubos. Kasi ang pagdurusa ng tao, hindi lang nanggagaling sa nangyayari sa kanya. Madalas, nanggagaling ito sa paglaban niya sa mismong nangyayari. Yung pilit mong gustong maging iba ang buhay, yung pagtanggi mo sa natural na agos nito, yan ang tahimik na pinagmumulan ng sakit. Si Montaigne, hindi niya tinakbuhan yan. Tinanggap niya ang sakit, ang pagkawala, ang kawalan ng kasiguraduhan. Hindi bilang problema na kailangang ayusin, kundi bilang parte ng mismong pamumuhay. At sa pagtanggap na yon, may nangyari. Guminhawa ang mga nararamdaman niya. Nawala ang bigat ng pakikipaglaban sa lahat. Napansin mo ba? Yung mga taong gustong kontrolin ang lahat, sila rin yung pinakatensyonado, pinakaubos, pinakamahirap mag-adjust. Hindi sila nagpapahinga. Kasi naniniwala sila na kapag bumitaw sila kahit saglit, may masamang mangyayari. Pero ang paniniwalang yon, hindi proteksyon, kulungan. Si Montaigne, iba ang inialok. Hindi pagsuko na mahina, kundi isang mulat na pagpayag, isang tahimik na lakas, na ang mundo hindi mo pag-aari. At ang isip mo, hindi kailangang mangibabaw sa lahat. Kailangan lang nitong matutong dumaloy. At ang totoo, habang mas pinipilit mong kontrolin ang lahat ng bagay, lalo ka lang nawawalan ng kontrol. At habang nararamdaman mo yon, lalo mo itong di pinapakawalan. Hanggang sa makulong ka na sa isang paulit-ulit na sitwasyon, at ito ang paunti-unting kumakain sa'yo. At ano ang natitira? Isang katawan na laging pagod, isang isip na hindi na tumitigil, at isang buhay na hindi mapalagay. Pero may ibang paraan. Ipinapakita ni Montaigne na ang maayos na pamumuhay hindi tungkol sa pagkontrol sa lahat, kundi sa kakayahang mabuhay
kahit may mga bagay na hindi mo kontrolado. At ngayon, itong ang tanong, paano mo gagawin yon? Paano ka matututong mabuhay nang hindi mo alam ang mangyayari nang hindi ka nawawala sa sarili mo? Doon papasok ang susunod na hakbang, yung paraan ni Montaigne. Isang tuloy-tuloy na pagtingin sa sarili, hindi bilang isang negatibong pagtingin, kundi bilang tahimik, totoo, at malalim na pakikinig sa sarili mo. Si Montaigne, pinili ang katahimikan. Hindi para tumakas, kundi para tumingin sa loob. At ang nakita niya, hindi malinaw na sagot, kundi isang bagyo. Magkakasalungat na ideya, mga takot na hindi maipaliwanag, mga pagnanasang magulo, mga kilos na kahit siya hindi lubos maintindihan. Mga bagay na karamihan sa atin mas gustong ilihim, pero siya hinarap niya, direkta, hindi bilang hukom, kundi bilang tagapakinig. Doon makikita ang tunay niyang talino, hindi sa paggawa ng teorya tungkol sa isip ng tao, kundi sa tapang na gawing sarili niya ang mismong eksperimento. Ginawa niyang larangan ang sarili niya, at ang pagsusulat niya naging salamin. Sa mga sanaysay niya, hindi siya nagsasalita bilang guro. Wala siyang tinuturo na tamang sagot. Isa lang siyang taong nagbabahagi ng proseso. Nag-iisip siya ng malakas at inaanyayahan kanyang gawin din yon. Hindi niya gustong kontrolin ang isip mo. Gusto niya itong palayain. Sa pamamagitan ng pagbubukas, ng pagdududa niya, ng pinakamalalim niyang iniisip, ng pagbabago-bago niya, at oo, kahit ng kahinaan niya. At doon, may isang simpleng katotohanan na lumalabas. Hindi mo kailangang maging tama palagi. Kailangan mo lang manatili kasama ang sarili mo. Yung kakayahang tumingin sa loob ng walang pagtatago, walang maskara, isa yon sa pinakamalalim na paraan para makilala mo kung sino ka. Pero sandali, hindi ibig sabihin nito sisilip ka sa sarili mo para husgahan ang bawat mali. Hindi ito pagkutya sa sarili. Ito ay pakikinig, pagtingin ng may katapatan at may malasakit. Pagkilala sa mga sandaling niloloko mo ang sarili mo. Kapag nagpapanggap kang sigurado, kahit hindi naman. Kapag kumakapit ka sa bersyon ng sarili mo na hindi na totoo. Si Montaigne, sumulat siya para pakawalan ng sarili niya sa pagkakagapos na yon. May sinabi siya, "Ako ay tao, at walang bagay na pantao ang banyaga sa akin." Ibig sabihin, lahat ng nasa loob mo, kahit gaano pa yan kagulo, kahit gaano pa yan kahirap harapin o hindi komportable, parte yan ng kung sino ka. At alam mo kung anong nangyayari kapag tinanggap mo yon? Nawawala ang hiya, unti-unti. Kasi makikita mo yung malaking bahagi ng pagdurusa mo galing sa pagpipilit na maging isang ideal na bersyon ng sarili mo. Isang imahe na hinulma ng pamantayan na hindi naman totoo. Emosyonal man, intelektual o moral. Pinapaalala ni Montaigne, hindi ka estatwa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Isa kang buhay na nilalang, nagbabago,
nagkakamali, at minsan magulo. At yung gaan na hinahanap mo, dun yun nagsisimula kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa sarili mong kapaligiran. At ito yung mahalagang punto. Ang pagtanggap na to, hindi pagbitaw sa sarili. Hindi ito pagtalikod. Sa totoo lang, ito ang simula ng tunay na pagbabago. Kasi ang taong kayang makita ang sarili niya ng malinaw, siya lang ang kayang magbago ng totoo. Ang taong tinatanggap ang anino niya, siya lang ang kayang lumakad papunta sa liwanag. Pero may isa pang bahagi ang paglalakbay na to. Kahit matuto kang tumingin sa loob, may isa ka pang kailangang harapin. Isang bagay na hindi mo matatakasan. Pagbabago. Walang nananatiling pareho. Hindi sa'yo, hindi sa ibang tao, hindi sa mundo. At hanggat nilalabanan mo yan, hanggat pilit mong pinipigilan, magpapatuloy ang pagod, magpapatuloy ang sakit. Kaya ngayon, dito tayo tutuloy. Sa lugar kung saan hindi mo na kailangang lumaban. Sa huli, lahat ng bagay na pilit mong kinokontrol, hindi naman talaga naging sayo mula pa sa simula. Ang buhay, hindi ginawa para sumunod sa inaasahan mo. Hindi rin ito nakaayos para umayon sa mga plano mo. May mga taong bibiguin ka. May mga planong guguho. May mga damdaming magbabago. At wala doon ang mali. Ganyan talaga ang galaw ng buhay. Naunawaan nito ni Montaigne, hindi bilang ideya lang, kundi bilang realidad na hindi komportable. Nakita niya na ang pagdurusa hindi nanggagaling sa pagbabago mismo, kundi sa paglaban natin dito. Sa pagtanggi na tanggapin na ang buhay ay laging gumagalaw, laging nagbabago. At kapag pinili mong tanggapin ang kawalan ng kasiguraduhan, may nag-iiba, hindi sa labas, sa loob. Unti-unting lumuluwag ang dibdib mo, humihina ang bigat ng pagkabalisa. Tumitigil ka sa pakikipaglaban at natututo kang sumabay. At malinaw to, hindi ito pagtalikod. Ito ay karunungan. Ito ay paghinog ng damdamin. Ito ay kalayaan. Kalayaang mabuhay nang hindi kailangan maintindihan ng lahat, nang hindi kailangang pangalanan bawat emosyon, nang hindi kailangang ipaliwanag bawat sakit, nang hindi kailangan maging tama sa bawat desisyon. Kasi ang totoo, hindi naman hinihingi ng buhay ang pagiging perpekto. Ang hinihingi lang ito, presensya. Yung pagiging buo mo sa sandali. Yung gaan na matagal mong hinahanap, hindi mo yan makikita sa labas. Hindi sa buhay na walang problema. Hindi sa perpektong nakasanayan mo. Hindi sa planadong hinaharap. Makikita mo yan sa sandaling pinapayagan mong hindi malaman ang mga mangyayari. Sa sandaling kaya mong sabihin ng tapat, wala akong lahat ng sagot. At hindi ka na natitinag. Dahil doon ipinapanganak ang tunay na kapayapaan. Kapayapaang hindi nakadepende sa nangyayari. Kapayapaang hindi basta nawawala. Kapayapaang galing sa loob. Ito ang paalala ni Montaigne na sa pagtanggap ng hindi mo alam, mas nagiging totoo ka. At sa pagiging totoo,
mas nagiging malaya ka. At kung narating mo na to, kung may bahagi sa iyo rito na gumising sa sarili mo, malamang handa ka na. Handa ng bitawan ang bigat ng kontrol. Handa ng huminga ng mas maluwag. Handa ng mabuhay ng mas totoo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano pa ang pinipilit kong kontrolin? Ano ang nararamdaman ko kapag iniisip ko ang hinaharap na walang malinaw na sagot? Kung gusto mo, i-comment mo sa baba. Ibahagi mo sa amin. Pinabasa namin lahat yan. At may isang taong makakakita ng sarili nila sa kwento mo. At minsan, sapat na yon. Yung koneksyon sa iba. Yung pag-unawa ng ibang tao. Yung paalala na hindi ka nag-iisa. Kung may nakuha ka dito, huwag mong bitawan. May susunod pa. Mas lalalim pa to. Kaya manatili ka. Huwag kang tumigil dito. Kasi nagsimula ka na. At ang landas na to, para sa'yo talaga.